Sana magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin kung sa YouTube mo ito pinapanood or sa Facebook. Kung sa Facebook mo naman ito pinapanood. Ako po si Architect Ed. Meron ka rin bang ganito? Meron ka rin bang pet? Alam mo, ang dami na ngayong interested sa mga pets. At i-treat na sila ng mga tao na parang mga tao na rin. So, kailangan maging safe din sila sa bahay mo. So, paano mo gagawin na yung bahay mo ay maging pet-friendly? Whether ito man ay aso, kagaya ni Yuna. Yuna, say hi! Hi! O kaya pusa. O ano pa bang klase ng pet? Pwede pag-usapan natin, no? How to make your home, your house, a pet-friendly home. Check this out. Isa namang magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube or sa Facebook page. Unang-una, maganda mong gawin, dapat meron silang lugar. Siyempre, may lugar sila doon sa bahay mo na pwede silang gumalaw. At yung mga gamit nila, meron ding lugar. Siyempre, yung pagkain nila, dapat alam nila kung nasaan. Tapos, doon mo lang palagi silang papakainin para alam nila na kung saan sila kakain. Parang itong si Yuna, doon sa balcony siya kumakain. Tapos, yung kanyang inuman, nandoon sa ibaba, sa may kitchen, sa ibaba ng kitchen. So palagi alam niya na kung saan siya pupunta pag kakain siya at kapag iinom siya at kapag pupupo siya. So dapat kung saan yung lugar niya na gagawin yung mga bagay na yun, mga activities na kakain, iinom at pupupo, meron siyang lugar para maging na siya, ma-establish yung routine at sense of belonging ng iyong pet doon sa bahay mo. Dapat safe din siya yung bahay mo sa mga potential na hazard. Dapat i-secure mo siya sa mga hazardous items. Ano-ano yung mga hazardous items na yun? Yung mga chemicals. Baka mainom niya yan, makain niya. Bubula na lang yung bibig niyan, kawawa naman. At yung mga electrical wires. Yan. Baka katkatin nila yan, no? So, dapat wala silang makikitang mga electrical wires na naka-plug. O kaya, isi-secure mo yon yung mga electrical plugs na yun. Pwede naman siyang i-conceal. Yan. Pero kung di maiwasan, dapat yung mga electrical wires na yon ay lalagyan mo ng konting protection, harang, para hindi siya kagatin. Itong mga nilalang na ito. Tapos yung mga potentially harmful na mga items na pwede nilang lunukin, pwede nilang kainin, iwas mo rin sa kanila na nakakalat. At dapat, kung meron kang malawak na grounds o meron kang space pa sa labas ng bahay mo, dapat meron kang harang o gate para hindi sila basa-basa tatakbo. Baka masagasaan sila. Pumili ka rin ng mga pet-friendly na materials. Ito yung mga materials na hindi madaling masisira. Halimbawa, yung couch mo, mas maganda kung fabric. Yan. Kung fabric kasi, kahit nakamot-kamutin nila, itong mga ganitong mga aso o kaya mga pusa, hindi siya mapupunit. Kung leather, problema yan. Punit palagi yung, yung couch mo. Tapos, mga easy to clean na mga surfaces. Kagaya ng sa flooring, imbis na ikaw ay mag-wood, kung meron kang ganito, medyo mahirap. Baka ma-scratch nila yan, maliban kung scratch resistant yung material. Mas maganda mag-tiles ka. Ceramic or porcelain tiles. Tapos yung mga stain resistant na mga fabrics at saka scratch resistant na mga material ay mas tatagal compared sa mga material na pwedeng mapunit, pwedeng ma-stain, o pwedeng masira ng mga ganito. Yan, yung mga kuko.
nila at yung kanilang mga pagkagat. Kung may garden ka naman, dapat alamin mo yung mga plants na pwedeng maging maging poisonous sa mga aso. Kasi kapag kinain nila yung mga poisonous na plants na yun, bubula nga yung bibig nila. Mamamatay, gawawa naman. So, kung meron kang mga halaman dyan, i-research mo. Kung yung halaman ba na yun ay pet safe, pet friendly. Yan. At kung meron kang outdoor space, mas maganda, nakakatakbo sila dyan. Palagi mong tiyakin na walang space na pwede silang makalusot. Kasi nga baka makawala. Yan. Imahal naman natin tong mga to, no? Ayaw natin mawawala. Bago natin ituloy yung discussion, gusto kong sabihin sa inyo na ang Book2Go, ang pinakabagong delivery app na mada-download mo sa Google Play at sa App Store ay mayroong promo para sa inyo, mga taga Cebu. 50% off sa lahat ng services ng Book2Go, whether yan man ay food delivery, parcel, or pabili. Kasi dito sa app na ito, pwede kang magpabili kahit na Pwede ka ring magpa-deliver ng food, pwede ka ring magpa-deliver ng parcel, pwede kang magpahatid, at pwede ka ring kumita habang ikaw ay isa sa mga operator ng Book2Go. Ang pinakabagong mobile app na para sa lahat ng nabanggit nating services na yon. So kung gusto mo na ma-avail ang 50% off sa lahat ng services nila, kung ikaw ay taga Cebu, gamitin mo lang yung promo code na ipopost ko dito. At i-download mo na ang app na Book2Go sa Google Play Store at sa App Store. At dapat na yung mga abubot mo ay pet-friendly rin. Yung mga pet-friendly na decor. Avoid mo yung mga marami kang babasagin na kaya nilang abutin. Ako nga, yung mga ko nito, inaakit nito, kasi pagka umuulan, kumukulog, natatakot siya. Minsan umuwi ako, yung bagong-bago kong bottle of wine. Bottle of wine, imported, galing pa ng Greece. Pag uwi ko, akala ko may dugo sa sahig. Yung pala itong si Yuna, umakyat doon sa lagayan ko ng wine. Tapos ay nabasag niya yung bote. Sayang. Buti nga hindi siya nalasing eh. So, iwasan natin yon na meron tayong mga fragile na mga items na kaya nilang abutin. Yan. So kung meron kang mga decorations, mas maganda na nakadikit na lang siya, secured dun sa lugar. Kung may mga heavy items naman, i-checkin natin na hindi yun malalaglag sa kanila. Lalo na kung ganito kaliit yung aso mo o kaya yung pusa mo. Pag nalaglagan sila, pwede silang ma-injure. At isa pa, yung mga maliliit na mga bubot na may mga strings, pwede nilang lunukin. Naku, delikado yan sa kanila. Baka ma-choke sila. Yan ay choking hazard. Iwasan natin na mayroon tayong mga decorations o kaya mga items sa bahay na pwede nilang katkatin at lunukin. At itong mga alaga nating mga pets na ito, kailangan din nila ng mental stimulation. Kailangan din nilang maglaro. Kailangan din nilang i-exercise yung kanilang instinct. At lalo pa silang tatalino. So, kailangan meron din mga items doon sa bahay mo na para sa kung gusto nilang magkamot. Yung mga scratching post sa mga pusa. Yan. Kung gusto naman nilang umakyat, mas maganda, meron din silang lugar para umakyat. Tapos bumaba, mag-exercise. Para yung mga activities na yun, tutulong sa kanila na maging mentally stimulated at hindi sila mabored. Kasi kapag na-board itong mga ito, mag-result ito sa mga activities nila na pwedeng makabasag, makasira, maging destructive yung behavior nila.
baka mga gut. Kasi bored sila. So, dapat meron ding mga lugar sila para ma-stimulate yung kanilang instinct, yung kanilang mental, ano bang tawag doon, faculties. Ganon. At ilan lang yan, no? Kasi ang expert naman talaga sa mga hayop, yung mga veterinaryo, no? Yung mga vet. Pwede kayong magtanong sa kanila, no? Ang akin naman, yung bahay. So, sana natuto kayo at sana susunod, magkita-kita ulit tayo dito sa ating YouTube at Facebook channel. Salamat po. Ingat po tayong lahat. Ako po si Architect Ed. Bye. Yun na. Uy, yun na. Tingin. Bye-bye. Bye.